Ang ikapitong hapis ng Mahal na Birheng Maria ay atin po ngayong pinagninilayan dito sa napakagandang simbahan, ang Basilika ng San Sebastian, kilala ring shrine ng Mahal na Birhen del Carmen, Our Lady of Mount Carmel. Ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng pangangalaga ng mga Augustinian Recollect Fathers. Mga minamahal na kapatid, ang huli at ikapitong hapis ng ating mahal na ina ay tungkol sa kanyang hapding naramdaman, sakit na kanyang pinagdaanan ng inibing ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ngayon sa ating pagninilay, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang isang kaibigan ko, kaklase ko pa mula nung high school, na naisip ko'y makapagbabahagi sa atin ng kanyang mga mahalagang napagdaanan sa buhay. Partikular, ang kanyang mga naranasang paglilibing ng kanyang mahal sa buhay. Sa Shrine of Mother Perpetual Help sa Baclaran, atin pong tawagin si Doktora Violeta Villanueva Casiguran. Doktora Violi. Magandang araw po. At ito ay Black Saturday, Doktora. Okay. At ating pinagninilayan ang pitong hapis ng ating mahal na ina. At ang pangpito rito ay ang paglilibing kay Jesus. Violi, gaano ba kasakit ang maglibing ng mahal sa buhay? Ikwento mo sa amin ang nangyari sa iyo. Walang kapantay na sakit ang naramdaman ko ng una sa biglaang pagkamatay ng aking asawa. Mahigit 5 taon na ang nakaraan na biglaang inatake siya ng kanyang matinding sakit na hika na natuloy sa atake sa puso. Sinubukan ko siyang i-revive bilang isang manggagamot pero wala akong nagawa. Hindi ako umiyak ng panahon na yon sapagkat inaalala ko yung 2 kong maliit pang mga anak na iniwan niya. Kaya umuwi ako na ang mabigat ang kalooban ko para ipakita lang sa mga naiwan niyang mga anak na magpapakatatag ako para sa kanila kahit gaano to kahirap, kahit gaano to kasakit. Yun ang unang paglilibing, Father. That was April 4, year 2003. 2003. April 4. May nangyari uli, Violi? Sumunod, para bang ang trahedya sa buhay ko, hindi pa sapat ang naunang yun. Sumunod ay ang pagkamatay pa ng isang pinakamamahal ko sa buhay. Noong panahong yun, ako po ay 7 buwang buntis o nagdadalang tawa ko sa aming 3 anak. Noong panahong mamatay at ilibing mo ang iyong asawa? Exactly 1 week, April 11, 2003. Hindi ko na naramdaman na gumagalaw sa sinapupunan ko ang aming baby ng panahong yun. Nagpa-ultrasound ako. Sinabi ng kaibigan kong ultrasonologist, walang heartbeat ang bata. So, April 11 ay nawala rin ang hininga ng anak ko sa tiyan ko. Yun ang ikalawang kamatayan ng pinakamamahal ko sa buhay. At pagkaraan ng ilang araw ay inilibing ko siya kapiling yung asawa ko. So, 2 paglilibing in a span of 1 week. Asawa, anak. How did you take it, Violi? Grabe. Parang sabi ko nga, pinagtakluban yata ako ng langit lupa ng panahon. Kasi
Sinabi ko na rin sa mga mahal kong mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan na parang gusto ko na rin mailibing ng mga panahon na yon. Pero kailangan kong mabuhay, Father. Kailangan kong magpakatatag dahil may mga anak pa akong naiwan na kailangan ko silang palakihin at arugain pa. Yun ang nagbigay ng lakas sa akin. So, Violi, imbis na tayo ay magnilay, siguro ngayon ay nais kong sabihin sa iyo, naririto ngayon, nakikinig ang asawa mo, kasama niya yung anak mo, kausapin mo sila, anong mensahe mo? Mahal kong asawa, at ang aming baby na si Erin Evana na pinangalan namin sa kanya na aming munting anghel. Narito ako ngayon na nagpapatuloy sa ating pamilya, sa ating buhay. Bagamat kayo ay malayo o nasa langit na, alam ko na darama ko ang inyong presensya sa patuloy ninyong paggabay sa akin para makatulong at para mapaunlad ang ating pamilya. At ang sinimulan kong gawain bilang manggagamot ay maipagpatuloy ko pa at sana'y magbigay ako ng lakas sa ibang tao na dumaranas din ng tighati at sakit sa buhay. So, Violi, sa iyong ibinahagi, marami kaming natutunan. At ito rin ang itinuturo ng mahal na ina sa atin, na ang paglilibing sa ating Panginoon ay hindi katapusan ng lahat. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng hapdi na kanyang naramdaman, it was just a new beginning for the Blessed Virgin Mary. Time for healing. Time to move on. Sama-sama tayong manalangin. Ama naming mapagmahal, ibigay mo sa amin ang biyaya ng katatagan na nakita rin namin, nasa lamin namin sa mahal na ina at sa kapatid naming si Violi. They went through the painful process of burying their loved ones, and yet they still strived to survive, to still make this life on earth heavenly, worth living. Patuloy mo kaming hipuin, Ama naming mapagmahal, upang madiskubre namin ang kahulugan ng moving on, upang makita namin na sa kabila ng maraming paglilibing, sa kabila ng maraming hapdi at sakit na aming pinagdadaanan, laging mayroong bagong pagkakataon upang kami makapagsimulang muli. Sa tulong at panalangin ng mahal na ina, naway kami ay maging matatag, matutunan ang kahulugan ng pag-asa, ng lakas. May we continue to move on while journeying with you, Father. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.